O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Ang ating bida ay si Futaba na isang estudyante. Nahihirapan siya sa pag-aaral at sa pressure na nararamdaman kung saan ang pipiliin na kolehiyong pupuntahan. Kaya pagbukas niya ng pinto palabas ng bahay ay nasabi niyang sana ay mapunta siya sa ibang mundo. At nangyari na pagmulat niya ng mata ay nasa isang lugar siyang hindi niya kabisado. Biglang may dumating na isang batang nakapampers ng ginto na tinawag ang babae na kanyang hero sabay tira pa. Gumapang itong nakatuwad palapit sa na-shock na babae at sinilip ng kalbo ang kanyang panty na Hello Pussy na sinamba pa ng bata. Kaya sinipa-sipa niya ito. Tapos lumabas ang isa pang bata na patawa-tawa ng kontrabida. Sinabi ng batang kalbo na ito daw ay isang mafia leader na si Tuan. Sumigaw si Tuan na tinawag ang kanyang damit na 100% cotton vest. Walang ano-ano ay biglang na-slice ang isang gusali na bumagsak. Saka lumabas si Hanzo na pinakagwapong ninja na servant ni Tuan. Walang takot itong aatake sana ng taga, pero naalala ng nagulat na Futaba ang sabi ng kaibigan nitong Otako na pag napunta siya sa ibang mundo ay gumamit siya ng chakra. At dapat feeling bida siya para siguradong panalo. Ginawa nga ito ni Futaba at nag-spark ang kanyang daliri at nagkuryente ang kamay, kaya napa-atres si Hanzo. Ngunit feeling lang pala ito ng babae at ang totoo ay walang nangyayari. Kaya muling papalapit si Hanzo dala ang espada nito. At naalala naman ng bida ang sabi ng isa pang kakilala na bantayan lang ang galaw ng kalaban. At pagbuka ng mata ay agad siyang nakailag sa pag-espada sa kanila ni Hanzo. Saka agad silang tumakbo sa ilalim ng isang tulay. Sinabi ng kalbong bata na malakas ang bida. Kailangan lang niyang magtanggal ng damit. Sinuntok ng babae ang bata na inakala niyang manyak. Pero seryosong pinaliwanag ng bata na nasa mundo si Futaba kung saan ang maraming damit ay pinakamakapangyarihan. Dahil kada damit ay may spirit weapon na katumbas ito. Sinabi pa ng batang Saitama na kapag matanggal ang ginintuan niyang pampers, ay tuluyan na siyang mamamatay. At ang pampers niya ay mula pa sa kanyang mga ninuno na ipinasa sa maraming henerasyon hanggang sa kanya. Napakalakas daw nitong armas na hindi kaya ng imahinasyon kaya nais itong agawin ng iba. Biglang natanggal ang diaper ng kalbo, kaya nakakita ang babae ng ibon. Pero nagpatulong ang kalbong bata dahil nanghihina siya sa pagbaba ng diaper. Muling dumating sina Hanzo at ang master nitong si Tuan. Kaya agad humawak si kalbo kay Futaba at sinabing maghubad na ang master na babae. Sinabi ng seryosong Futaba na hindi siya hero. Dahil ayaw niyang maging puppet at pagkatuwaan ng iba. Niyakap pa ni Hikaru kalbo ang paa ni Futaba, pero sinipa siya ng babae at napasamang naitapon ang bota nito. Tumalikod na si Futaba para umalis, samantalang nilapitan ni Hanzo si Hikaru para saksakin. Kahit nagsasawa na sa buhay si Futaba ay sinabing hindi siya pwedeng sumuko. Kasabay ng pagunday ni Hanzo ng armas ang pagtalon ng ulan. At ipinakitang nakaligtas si Hikaru dahil hinawakan ng isang long hair ang espada ni Hanzo. Pulis ang tatay ng ating bida pero sugarol, at ang nanay nito ay dating drug factory worker pero na-lay off kaya naging housewife. At second year high school ang ating bida kaya Hello Pussy pa rin yung panty niya. Napangiti si Hikaru at nagpasalamat sa master dahil niligtas siya ng speakloth ng master. Saka lumapit siya sa babae. Samantala ay umatras muna si Hanzo at sinabi sa boss na walang armas ang kalaban kaya hindi niya ito pwedeng maslice. Ipinaliwanag ni Hikaru na tinawag daw ni Futaba ang long hair na pogi. At naglalaro ang isip ng na-conscious na second year high school dahil inaapakan niya palagi yung mukha ng pogi. Nakita niya ang pagdurugo ng long hair, kaya agad siyang kumuha ng maliit na whisper with wings at nilagyan ng sugat. Dahil napagtanto ni Fubuki na unang beses palang magtanggal ng damit ang babae ay nagpatulong siya kay kalbo. Kaya naglaro ang isip ng babae na tatanggalan siya ng damit ni Fubuki. Pero ipinakitang ginawang upuan ni Futaba si Hikaru habang inaalis ni Fubuki ang isa pa niyang bota. At pagkatanggal ni Fubuki ng bota ay naging espada ito. Nagkakilala muna ang dalawang warriors. Saka sila naglaban na parang Dragon Ball na hindi mahabol ng paningin. Nagpatalon-talon sila samantalang nagpapalitan ng pag-slice ng espada at nagkaroon ng pagsabog sa paligid. Sinira pa nila ang tulay, kaya napilitang umalis ang mga bida sa ilalim nito. Hindi nakatakbo agad na natabunan si Tuan. Ngunit iniligtas siya ni Hanzo na sinakripisyo ang buhay. Sinabi nitong huling pagkakataon na niyang mabantayan ang master. Saka bigla itong nagliwanag at naging 100% cotton. Kaya malungkot masyado si Tuan na inalala noong napulot niya ang t-shirt
noong labhan niya ito ng tubig, at noong first time niyang sinuot na comfortable dahil cotton. Sinabi ni Tuan na maghihiganti siya at gagamitin ang huling armas. Saka ito nagtanggal ng maliit na brief sa harap ng mga bida. Kaya hindi mapakali ang babae. Sinabi ni Hikaru na bata pa si Tuan para mamatay dahil sa pagtanggal ng brief. Pero tumawa si Tuan at ini-stretch ang brief. At gagawin sana itong slingshot na tinutok sa mga bida. Pero pinalipad niya ito sa ere at lumipad ang brief palayo para ipaalam sa kanilang HQ na ipaghiganti nila siya. Saka biglang naglaho si Tuan na namatay. Kaya naniwala na si Futaba sa sinasabi ni Hikaru. Dahil tapos na ang laban ay bumalik na si Fubuki sa pagiging bota ng bida. At mayroon pa rin itong band-aid. Kaya sinabi ni Hikaru na walang kakayahan ang mga damit na mag-heal. Nagtanong ang bida kung bakit pinatawag siya doon ni Hikaru. Kaya pinaliwanag ng kalbo na noong malaman ng mga tao ang kapangyarihan sa paggamit ng speakcloth ay tinaakpan nila ang araw para makontrol ang mga tao at matakot sa mga may damit. Saka ipinakita naman ng kasama ni Tuan na bumakat ang brief ni Tuan sa mukha niya bilang pagbabalita na patay na ito. May isang dumating na kakilala ni Hikaru at sinabi nitong mahalaga si Hikaru sa mundo na iyon dahil may kakayahan itong magdulot ng liwanag. At umilaw nga si Hikaru na parang bumbilya dahil sa ulo na kalbo. Ipinakita ang tatlong bata na Futaba, Hikaru, at Toru na naglalaro ng Knights and Dragon. At ipinakita ang laruan ni Futaba na laruan ng fairy. Sa kasalukuyan ay may nakalaban pang isang bata ang bida na si Saiju. May scarf ito na tinanggal na sinabayan ng tanggal ng scarf ng bida. Naging mga BTS ang mga scarf na may baril. At nagulat sila nang maglaban dahil magkamukha sila at pareho ang tato. Kaya nagyakapan pa ang mga baklang scarf at naghalikan sa harap ni Futaba at Saiju. Dahil dito ay tatanggalin na sana ni Saiju ang pantalon, ngunit nadapa siyang hubad at namatay. At dahil bakla ay ayaw nang kunin ng bida ang scarf nito. Dumating ang ikatlong kalaban na si Hikaru. Sakay ito ng speakcloth nitong naging malaking uod na hinahabol ang mga bida. Kasama pa rin niya si Kalbo at si Boy Talikod, na kahit sa pagtakbo ay ang likod pa rin ang nakikita natin. Si Boy Talikod ang nagpaliwanag kay Futaba na nalalaman nilang speakcloth ang isang nilalang kapag wala itong brief o panty. Kaya kung wala kang underwear ay baka isa kang speakcloth. Kaya na-imagine ng bida si Fubuki na walang brief. At naintindihan din niya kung bakit sinilip ni Kalbo ang panty niya agad nung unang tagpo nila. Tumatakbo ang bida dahil ayaw daw niyang malagyan ng katas ng uod kapag mapasat niya ito. Pero nang naabutan si Kalbo na gustong kainin ng uod, ay bumalik si Futaba na tutulong sana. Pero nabahingan siya ng uod. Kaya tinanggal niya agad ang suot na jacket at tinawag ang speakcloth. Gaya-gaya ang kalaban na pinag-transform din ang speakcloth na uod na nagliwanag at naging isang malaking dragon. Nang mahulog ang speakcloth ay naging laruan lang ito. Pero sinabi ng Kalbo na subukan niyang gamitin para mag-transform na Sailor Moon. Naghintay naman daw ang kalaban para makita kung magiging sexy ang bida. Pero nang gamitin ni Futaba ang magic wand ay laruan lang talaga ito. Kaya itinapon niya ito sa asar na nabasag at bumalik sa pagiging damit. Tinapon naman niya ang kanyang bag para magtawag pa ng mandirigma. Pero pagbagsak ay laruan pa rin, kaya pinagtawanan sila ni Hikaru. Ipinaliwanag ni Boy Talikod na kung anong lumalabas sa kanilang speakcloth na hinahagis ay ito ang ninanais ng kanilang puso. Kaya naalala ni Futaba noong naglalaro sila ng Knights and Dragons. At pagsilip nila sa Kunwari Castle, ay nakita nila ang mukha ng isang matanda. Nagagalit ito na sinabing gabi na at dapat ay umuwi na ang mga bata. Saka nakitang may tinatago ang tatlo kaya inisip niyang baka nais magnakaw ng mga ito. Kaya inilabas ni Hikaru ang hawak na losses saka sinindihan ito. At habang nag-iilaw ang hawak ni Hikaru ay kumanta ito ng masayang awit. Na agad ding sinamahan ni Toru at Futaba na inilabas ang kanilang mga laruan. Masaya ang pag-awit ng tatlo na pinanood ng matanda. At lumipad pa ang fireworks na hawak ni Hikaru na nakita ng mga nagtaka na nag-riot na mga tao. Nang matapos ang performance ng tatlo ay lumabas ang matanda na mukhang galit pa rin at tinatawag silang pumasok. Pero natakot sila at tumakbo. Kaso ay nahawakan na ng matanda si Futaba, pero bumalik si Hikaru na tinabig ang kamay ng matanda. At siya tuloy ang nahuli at puwersahang hinila papasok sa loob at naisara ang pinto. Kumatok-katok ang babae na feeling ay warrior princess of justice. Pero wala siyang magawa at umiyak para kay Hikaru. Kaya muling pinulot ni Futaba ang laruan at napagtanto ang dahilan kaya siya napunta sa mundong iyon. Tinanong niya ang pangalan ni Kalbo at nalaman niyang ito si Hikaru. At lumingon din sa wakas si Boy Talikod at ito rin pala si Toru.
Muling nag-flashback kung saan nakalabas ng pinto si Hikaru na inakala ng babae kung kinain ng matanda. Pero binigyan pala ito ng matanda ng larwang sports car. At dahil bingi ang matanda ay pasigaw na nagpasalamat si Hikaru sa kanya. At saka sila naglakad pa uwi habang mangiyak-ngiyak pa rin si Futaba na inakala nilang kumakain ng bata yung matanda. Saka naikwento ni Hikaru na noong nasa loob siya ng bahay ng matanda, ay bigla siyang binigyan ng laruan. At sinabi ng matanda na naalala niya ang apo kay Hikaru. Noong bata ang apo ay binibigyan ng lolo ng magagandang laruan ito pagkatapos kumanta. Ngunit sa pagtanda ay naging bingi ang lolo samantalang lumaki na Tokyo Revengers ang kanyang apo. Na dahil hindi na siya mabigyan ng nais niya ay naging bastos na ito sa lolo. Saka nagpasalamat ang matanda kay Hikaru dahil sa pagkanta nito. Natakot si Futaba na hindi na makakalaro si Hikaru kapag palagi na itong tatawagin ng matanda para bigyan ng bagong laruan. Kaya sinabi ng lalaki na makikipaglaro pa rin siya. At maging si Toru ay sumabay din sa promise nila. Biglang nagising sa pag-imagine ang bida nang talunin siya ni Hikaru na iligtas dahil nagbuga ng apoy ang dragon at matamaan si Toru. Nakita ng bida na hawak lang nito ang golden pampers ni Hikaru dahil naitapon pala ito sa gilid na nagdugo. Kaya agad niya itong pinasuot ng brief. Napansin nilang wala si Toru, kaya naghinala silang nataman na ito ng apoy ng dragon. Patawa-tawa ang kalaban na muling inutusan ng dragon na pasabugin sila. Kaya nang muling magbuga ng apoy ang dragon, ay napilitang isangga ni Futaba ang magic toy. At sumabog ang paligid. Ngunit yung likod ni Boy talikod ang sumangga sa apoy. Ginamit pala nito ang spickcloth na glasses para gawing malaking shield. Sinabi pa ni Toru na siya lang ang makakatawag ng sariling spickcloth. Galit na naman ang kalaban na inutusan ng dragon na muling nagbuga ng fireball. Pero may shield ang mga bida at papogi pa si Toru sa harap ng apoy ng kalaban. Naalala ni Futaba sa puso nang minsang hilahin siya ni Hikaru palabas ng klase. May piring siya sa mata at may pinahawak ang lalaki na inakala niyang matigas na taguro kaya nag-blush. Pero nang ipakita ni Hikaru kung ano ito, ay ang laruan pala niya na hawak ni Toru. Hinanap daw nila ito at nag-record ng happy birthday song. At masayang ibinigay sa bida. Dahil sa naalala ay ginamit ng bida na microphone ang laruan at kumanta ng happy birthday. Ngunit grabe ang pagkasilang ng tono ng kanta na animoy sisig na nilagyan ng alipunga ng paa. Narinig ng kalaban ang kanta na dahil sinto na do ay nahulog. At ang masakit ay naitusok pa ang puwet sa tusok ng buntot ng dragon. Maging ang shield glass ni Toru ay nag-crack dahil sa boses ni Futaba. At mas lalo itong nasira ng magmintis ng pagtirada ng power si Futaba. Sinabi ni Toru na pangunahan sila ni Hikaru sa pagkanta para makapag-charge ulit ng power ang bida. Kaya kumanta nga si Kalbo ng happy birthday na kuha ang tono, at naging second at third voice ang dalawa. Katulad nito ang nakaraan noong masaya silang tatlo sa pagkanta. Kaya kasabay ng pagkanta nila ang pagbuo ng power ni Futaba na pinalipad niya pataas sa lumilipad na dragon na sumabog. Noong bata pala ay nangako rin si Futaba na magiging masaya silang tatlo palagi. Biglang napandi ang streetlight kaya sila natakot. Lalo na nang makakita ng paparating na ilaw at pinagkamalan ng dalawa na multo. Pero sinabi ni Toru na mga magulang nila iyon. Masaya nilang sinalubong ang kanilang mga magulang. Pero kawawang Hikaru na napaiyak dahil may nangyari sa mga magulang. Tinawag ni Toru at Hikaru ang bida sa base nila. At masayang papasok si Hikaru pero sinuntok siya ng kasama sa loob. Ipinakilala nila si Minchan na inakala ng bida na yung magandang Minchan. Pero debalbas na Minchan ang naroon kaya siya nagulat. Naalala niya nang minsang dumadaan siya sa mga naglalampungan na lawlaw na chick ng gangsters. Hindi siya type ng lawlaw dahil mas maganda ang bida. Kaya hinila nila siya at pinagtripan sa isang kanto. Pinipilit kunin ang kanyang muffler at tinatakot pa siya ng uod. Ngunit dumating ang dalawang kaibigan na Hikaru at Toru, na parang mga siga na iniwan ang mga bag para mambugbog. Pero sila ang ginawang punch-in bag ng mga taong sakit ng lipunan. Lahat silang tatlo ay kawawa sa kamay ng mga siraulo nang dumaan si Minchan na nag-isip muna saglit. Pero hindi rin nakapagpigil na dumating at pinatigil ang mga bully. Lumapit yung boss na hawak ang isang cutter na sinabing walang kung fu sa kanyang cutter. Ngunit paglapit niya ay mabilis lang siyang binugbog ni Minchan kahit may armas pa siya. Biglang sigaw si Hikaru na sumugod ang mga siga na kanila namang ginawa. Kaya lahat sila ay pinagsusuntok at pinagsisipa ni Minchan at lahat ng mga siga ay nawalan ng malay. Nagpasalamat si Futaba na agad kinilala kung sino si Minchan. Saka nag-aya ng libreng kape si Hikaru pero hindi interesado si Minchan.
Aalis na sana ito nang biglang sumigaw yung Lawlaw na nagtawag ng mas marami pang patapon ang buhay. Lalaban pa sana si Min-chan pero hinila na siya ni Futaba na tumakbo. Saka tinapunan ni Hikaru ang mga gangster ng kasambaho nilang basura. Naalala ni Futaba na maganda si Min-chan, kaya nagtaka siya dahil ubod ng pangit ang Min-chan sa mundong iyon. Kalaunan ay nagplano sila kung paano papasukin ang castle ng mga boss sa mundong iyon. At dahil pangit ang drawing ng map ay napatanong si Futaba kung may tulong ito. Kaya nainis si Min-chan na sinabing mas mahalaga ang quantity kaysa quality. Ginamit niya ang speakcloth at lumabas ang dalawang chicks na kambal. Ito daw si Puday 1 at Puday 2. Nagtanong si Futaba kung sino sa kanila ang mas malaki, kaya naglaban ang dalawa na pinipilit na mas malaki ang pag-aari ng isa't isa. Biglang dumating si Fubuki na pogi, kaya natigil ang dalawang naglalaban at nag-cheer. At nais maging asawa si Fubuki. Ngunit sinabi pa rin ni Min-chan na mapanlin lang ang hitsura at hindi pwedeng mapagbasehan ng ugali ng tao. At ipinakita noong kausap ni Futaba si Min-chan na hindi fanatic sa mga gwapo kahit pa ang anime character na si Fubuki. Dahil iniisip pala nito yung tatay na gwapo pero hindi nagawang maalaga ng pamilya kaya umalis ang nanay niya. Ito yung Min-chan na bida sa na-recap nating anime na ito. Napansin ni Futaba na lahat sila ay nagbago sa kanilang paglaki. Lalo na si Hikaru na may nangyari sa mga magulang dahil sa isang riot. Nakita nila si Toru na nagsusulat ng diary, kaya pilit itong kinukuha ng mga bida kahit ayaw ni Boy Labo. Nahulog tuloy ang diary sa ilog kaya nagalit si Toru. Kukunin sana ito ni Hikaru mula sa ilog, pero sinabi ni Futaba na gumawa na lang sila ng time capsule. Doon nila ilalagay ang mga bagay na nais alalahanin kapag matanda na sila. At balik sa kabilang mundo ay naisip ng bida na ang base nila doon ay tulad din ng kanilang secret base noong bata pa sila. Nagtanong si Kalbo kung paano sila mananalo sa laban bukas. Kaya inisip ng bida ang mga damit na pwede nitong tanggalin. Mabilis siyang pinuntahan ng tatlo para manood ng tinanggal niya ang sweater at stockings. At nagkaroon doon ng malakas na pagkidlat. Dahil sa nakita ay lumakas ang loob ng mga bida na mananalo sa laban. Saka nagpatuloy sila sa pag-infiltrate sa base ng kalaban para sirain ang nagdudulot ng maitim na ulap. Nakita nila ang maraming mga shadow energy na mga kalaban. Kaya nagtanggal ng sweater si Futaba at inilabas ang speakcloth nito. Kumidlat at lumabas ang electric beast ng bida na kinuryente ang mga kalaban at nasira ang lupa. Nag-backstory ulit si Futaba nang minsang wala siya sa sarili dahil pinagalitan siya ng perfectionist na ama. Dahil 94 lang ang score niya over 100. Hinawakan siya ni Hikaru kaya siya nakuryente at nagalit. Sinabi ni Hikaru na para matanggal ang stress niya ay magbasa sila ng libro. Pero dumating ang isang guro na kinuha ang libro at sinampulan. At nakabasa ng malaswa, kaya nagalit at pinatawag ang mga magulang ni Hikaru. Sa opisina ay pinagalitan ng guro ang magulang ni Hikaru. Dahil lang sa nabasa nitong libro na gustong basahin ni Hikaru. Naipakitang hindi normal ang nanay ni Hikaru. Dahil nasaktan ang ulo nito sa riot noon. Samantalang namatay ang kanyang asawa na ama ni Hikaru. Nagrereklamo ang masungit na teacher na may tinawagan sa telepono at sinabing hindi dapat tinanggap ng paaralan ang mahirap na tulad ni Hikaru. Ngunit dumating ang teacher ni Hikaru na pinutol ang tawag at ipinagtanggol ang estudyante. Sa labas ay sinabi ni Toru na umuwi ng maaga sina Hikaru at nanay nito pero ayos na ang problema. At sinabi rin ni Toru na walang kasalanan ang babae. Biglang nagpakita sa harap nila si Hikaru, saka may ipinakitang USB dahil balak pala nitong gumanti kay teacher Masungit. Kaya nang mag-report si Mrs. Masungit sa isang meeting at nagsaksak ng USB, ay wrestling ang lumabas sa screen na ikinapahiya niya. At nagsaya ang tatlo sa kalokohan na uminom pa ng juice in can. Kalaunan ay itinuro ni Hikaru si Min-chan kasama ng BF nitong si Prince. Nagpakilala din si Prince sa tatlong magkakaibigan. At nagsaya pa sila at nagkakwentuhan ng kung ano-ano. Naunang tumayo si Toru dahil mag-aaral pa daw. At sasama sana si Futaba pero pinigilan siya ni Hikaru na sinabing umalis sila kapag madilim na. Ngunit naiinis din si Toru na sinabing hindi na sila bata para maglaro na lang. Habang nangyayari ito sa isip ni Futaba ay patuloy sila sa pakikipaglaban sa imaginary world. At kasabay ng pressure sa isip ay biglang naglaho din ang speakcloth niyang electric cat na natalo. Aatakehin na sana siya ng mga monsters, pero biglang nagpakita si Fubuki na pinag-slice ang mga kalaban gamit ang espada. At marami sa mga ito ang sumabog. Patuloy sa pag-aaway sina Toru at Hikaru, nang biglang magalit si Min-chan na sinira ang mesa at sinabing si Futaba ang may birthday ng araw na iyon. Natigil sila, at saka inilabas ni Hikaru ang isa pang present nitong birthday cake,
na gusto niyang ibigay kapag madilim na para kitang-kita ang kandila. Dahil napalaban ay nanghina si Fubuki at nagpaalam na kay Futaba. At saka din naglaho. Habang naglalakad na nakapayong ay nag-usap ang tatlo kung saang college sila papasok. At tinanong nila kung anong balak ni Hikaru. Pero sinabi nitong may promise silang tatlo na walang iwanan, saka ito biglang tumakbo sa ilalim ng ulan. Kaya nagtanong si Toru kay Futaba kung sasama ba siya kay Hikaru kung sakaling pumasok ito sa pangmahirap na college school. Nakita ni Futaba ang sarili sa rooftop ng gusali. At narinig si Hikaru na nagpatulong dahil bagsak si Minchan, dahil na-traidor daw sila ni Toru. Ipinakita noong sinubukan ng bida ang mga stockings spickcloth nito. At nang tinapon sa ere ay biglang nagkidlat at lumabas ang isang masungit na lalaki. Nagpakilala itong si Battle. At pwede daw siyang tawaging BL for short, saka hiningi nito ang latigo na isa pang stockings ng babae. At nagsabi na kapag pinalo siya nito ay tawagin siyang sir. Pero para itong manyak, tinawag pa ni Futaba ang isa pang spickcloth na stockings na naging tao. Kaya binitawan agad ni Battle. Isa daw itong pulis na tututukan sana si Battle dahil delikado daw siya pero wala itong baril. Kaya naisip ng babae na walang silbi ang spickcloth niya na walang mga armas. Sa rooftop ay nagtanong si Futaba kung bakit sila na traidor ni Toru. Kaya sinabi nito na hindi siya ang may pakana para pasukuin si Hikaru. Naalala ng babae noong nasa school sila na pinipilit niyang bigyan ng test question si Hikaru. Nais niyang sagutin ito ng lalaki para magkakasama pa rin sila sa college. Ngunit palaging umiiwas si Hikaru. Sa CR ay tinapon niya pabalik ang papel. At maging sa classroom ay ayaw pa rin ni Hikaru. Ipinaliwanag ni Toru kay Futaba ang totoo patungkol sa mundong iyon na walang mafia. Kundi ang lahat ng mga taong nakatira doon ay nais patayin si Hikaru. At takot sa liwanag na pwedeng idulot ng kalbo. Dahil hubad daw ang mga tao doon, at oras na mapagliwanag ni kalbo ang lugar ay expose silang lahat. At nagtanong pa siya sa babae kung handa ba siyang tanggalin lahat ng damit sa mundong iyon. Dahil sa sinabi ni Toru ay nasabi ng pulis na sexual harassment, saka sila umatake. Nilabanan nilang pareho ang mga may itim na nilalang at nakipagbugbugan. Pero pareho silang natalo at naglaho sa harap ng bida. Pinakita rin noong naglalaro ng basketball si Hikaru na nang nauhaw ay ayaw ibigay ng bida ang inumin kapag hindi sinagot ang test na gawa ng babae. Pero dahil ayaw ni Hikaru ay nasabi ni Futaba na baka iiwanan nila siya ni Toru. Dahil dito ay hindi na pumasok pa si Hikaru. At hindi nila nakausap. Nag-usap sina Prince at Minchan at narinig ni Futaba na naging malala ang sakit ng ina at nasa bahay ito para bantayan ang ina. Binalak nila itong bisitahin. Pero dumating siyang basa ng ulan. Akala ni Prince kung manghihiram ito ng pera. Pero nilapitan ni Hikaru si Futaba na sinabing kukunin nito ang test na bigay ng babae. At nag-promise na papasa siya sa exam at nag-fist bump sila. Kaya sa paglipas ng mga araw ay tinuturuan ng mga magkakaibigan si Hikaru sa pag-aaral. At hindi na rin siya naglalaro ng basketball. Nakita ni Futaba ang resulta ng matinding pag-aaral ni Hikaru. At sinabi ng lalaki na papasa siya sa exam at magiging above average siya. Ngunit tinawag niya si Futaba na umalis muna sila sa bayan na iyon at mag-relax. Dahil madilim ang bayan na iyon at hindi sila talaga malaya. Kaya nainis ulit ang babae na sinabing isip bata ang lalaki at iniwan ito. Pero nakatanggap siya ng text na magkikita sila ng alas 5 para sa pupuntahang escape travel. Naghanda siya para lumabas, ngunit nasa kusina pala ang mga magulang niya na tinawag siya para maupo. Kinuha na pala ng nanay niya ang test results nila at nakita ang score niya. At nagalit ang ama niya na ibinato ang papel. At nalaman nitong palaging inuubos ng babae ang oras sa pagtuturo kay Hikaru kaya kulang ang grades niya. Sa oras na iyon ay nakita ni Futaba ang mga kalaban na kamukha ng nanay at tatay niya. Nagpatulong si Hikaru na lumapit sa kanya pero sinakal ito ng ama niya. Kasabay sa tunay na mundo na nagring ang phone niya kaya kinuha ito ng ama kahit na ayaw niya. At binasa ang kanilang convo. Biglang may kumatok sa pinto na nang buksan nila ay si Toru. May ibinigay itong brown envelope na mula daw kay Hikaru na nakasalubong niya sa daan. May hinahabol daw kasi ito na agad umalis, kaya pinadala na lang ang envelope kay Toru. Pagbukas ng mga magulang sa envelope ay nakita nila ang isang train ticket na naipangalan sa bida. Tinignan ng babae ang mga exam result ni Hikaru at nagawa nitong pumasa gaya ng pangako niya. Kaya sa imagination world ay lumaban si Futaba na ayaw isuko ang lalaki. At maging sa tunay na mundo ay kinuha niya ang cellphone para tumakbo. At kahit na pinigilan siya ni Toru, ay hindi siya nakinig dito dahil sa kanilang pangako. Kaya nagpaubaya si Toru na pinadaan siya.
Tumakbo siya papuntang train station habang cat-ext si Hikaru. At sinabi ng lalaki sa text na gusto niyang manatiling bata dahil nagiging sinungaling ang mga tumatanda. Hindi naabutan ni Futaba si Hikaru sa train station. At sa imaginary world ay kasabay na namamatay ang Nazakal na Hikaru. Nagpasensya si Futaba dahil hindi niya naipaglaban si Kalbo sa kaniyakap ito. Ngunit papalapit ng papalapit ang mga itim na tao upang takpan sila. Natatakot daw si Futaba at kailangan ng ilaw ni Hikaru. Kaya sinabi ni Hikaru na kung talagang sila, ay mahahanapan pa rin nila ang isa't isa kahit gaano man kadilim ang paligid. Naging madilim ang paligid, ngunit nagliliwanag si Kalbo. At nagawa nitong masira ang nakapaligid sa kanila na kadiliman na kinagulat ni Toru. Lumipad ang bowl ang liwanag at sinira ang lahat ng mga madilim na tao. Kasama ng madilim na atmosphere na naging tuluyang maliwanag. Biglang nagising si Futaba dahil sa tawag ni Minchan. Hinihintay daw siya doon. Nagtanong ang bida kung nakita nila si Hikaru, pero hindi kilala ni Minchan ang lalaki. At maging si Toru na kinausap ng bida ay hindi rin kilala si Hikaru. Sinubukan niya ring tawagan ang guru nila na pinagtanggol noon si Hikaru, pero hindi rin siya kilala. Kaya napaupo ang bida na nanghihina dahil siya lang ang nakakakilala kay Hikaru. Kaya naalala niya ang time capsule na itinago nila para sa kanilang alaala. At mabilis siyang nagpaalam sa mga magulang na may titignan lang sa labas. Pero ang totoo ay para magpunta ng HQ nila dati. At pagbukas niya ng time capsule nila ay nakita ang litrato ng lalaki, kaya alam niyang totoo si Hikaru. Nakita niya ang diary ni Hikaru at binasa ito. At lahat ng nakalagay doon ay patungkol sa magkakaibang emosyon at experience na naramdaman ng lalaki sa kanilang pagsasama bilang mga magkakaibigan. Kaya napaiyak si Futaba na nagtatanong kung nasaan ang lalaki. Samantala ay nagpunta si Kalbo sa base nila. At doon ay nakakita siya ng kapwa Kalbo. Kaya pinagkamalan niyang ito ang papa niya. Nang sinabi ng Kalbo na nakalabas ang kaluluwa sa ulo na wala siyang anak, ay tinawag siyang master ni Hikaru. Saka pinagkamalan ulit ni Hikaru na lolo niya ang lalaki dahil pareho silang kalbo. Nais daw siyang paluin nito kung hindi lang siya monk. At tinutulak palayo ang bata na nagpapatulong patungkol sa cheeks nito. Nagtanong ang lalaki kung anong measurement ng cheeks ni Hikaru. Pero sinabi ng bata na in love daw siya kay Futaba. Kaya natigilan ng matanda na pinapaalis ang bata. Ngunit kinausap din ng matandang kalbo ang batang kalbo kung anong dapat nitong gawin para mapunta sa kinaroroonan ng babaeng mahal nito. At may bilin nitong tatlo na dapat gawin ni Hikaru. At ang una ay hindi siya dapat makita ng mga tao. Si Asen daw ang tinuro ng matandang kalbo na gamitin niya. Kaya pumasok siya sa nagulat na Asen. At nagtanggal siya ng mga damit at iniwan lang ang brief dahil masanay siya sa ganoong style. Samantala ay pinuntahan naman ni Futaba ang ina ni Hikaru at nagtanong kung nasaan ang anak. Sinabi ng baliw na ina na sumakay ng spaceship ang anak. Pero ipinaliwanag ni Futaba na nabasa nito ang diary ni Hikaru. Kaya pinapasok siya ng ina. Naipakita si Hikaru na katulad din siya ng amang si Tenshin. Happy-go-lucky na tao at walang pakialam sa mga scores sa pag-aaral. Pero may likas na talino si Tenshin pagdating sa chemistry. Kaya paglaki nito ay nagtrabaho siya sa isang pharma factory. Habang kumakain ng pamilya ay tinawag ng ina ni Futaba si Byakuyo at Tenshin para magpunta ng parehong pharma kung saan sila nagtatrabaho. Kasama pa ng ina ng bida ang tatay ni Toru na kamukha din ng anak. Trabahador din ito sa pharma pero sa opisina ng CEO ang destino. Dahil naging asawa nito ang anak ng CEO kaya father-in-law niya yung mayaman. Hinahatid ng mga magulang ang mga anak sa paaralan gamit ang bike. At pagkatapos ay saka sila nagpupunta ng trabaho. Parehong sa experiment labs ang destino ni Tenshin at Byakuyo. Bago pa sila maging mag-asawa ay may imbensyon si Tenshin na gamot pampatalas ng memorya na hindi mo makakalimutan ang loves mo kapag ininom mo ito. Kaya ipinainom ito ni Tenshin kay Byakuyo at inisip ang loves na Tenshin. Tapos hinalikan pa siya nito, kaya nagpakasal sila kalaunan. At naipanganak si Hikaru. Isang araw ay pinuntahan ni Tenshin ang kaibigang tatay ni Toru sa opisina ng CEO. Saka nagtanong tungkol sa ginawa niyang gamot noon na pampatalas ng memorya. Nakita kasi nito ang resibo ng binili ng kumpanya na ingredients ng kanyang invention. At kay Utsuro lang niya ito ibinigay para irekomenda sa CEO. Nag-iisip pa lang si Utsuro nang dumating ang CEO. Masaya ito sa mas upgraded na version ng energy drink mula sa gawa ni Tenshin. At sinabing genius daw si Tenshin na gumawa nito. Mabibisto sanang naroon si Tenshin pero agad isinara ni Utsuro ang pinto at sinabi sa father-in-law na umuwi na sila.
Nagmeeting kalaunan ng mga magkakaibigan at hindi payag si Tenshan na gawing energy drink ang imbensyon niya dahil nakaka-addict ito. At hindi dapat ma-misuse. Matagal na daw alam ni Boy Labo ang ginagawa ng CEO, pero wala siyang magawa dahil hawak din lang ng mas malaking pharma ang CEO. Sinabi naman ng pulis na tatay ni Futaba na ma-raid nila ang pharmacy. Ayaw ni Utsuro pero nakapagdesisyon na ang tatlo. At dahil malaki ang pharma, ay binalak ni Tenshan na kunin ang panig ng mga tao, kaya nagtapon sila ng inakala nilang harmless na chemical sa ilog. At nagtawag ng maraming reporter. Kaya nagkaroon ng riot laban sa pharma. Sinabi ng CEO na bibigyan niya ng 2% na kita sa sales si Tenshan, pero ayaw daw ng scientist ang dirty money. Pero sinabi ng CEO na nagtapon nga siya ng poison sa ilog Kaya napatigil si Tenshan na nag-isip. Tapos binalak pa ng mga tao na bugbugin ang CEO. Iyon na yung panahon noong nagpaputok ng fireworks si Hikaru sa magulong sitwasyon at natigilan ang mga tao na nanood ng fireworks. Pero kalaunan ay nakita na lang nilang namatay na si Tenshan. Ligtas naman si Byakuyo na dinala sa klinik ng pharma. At pagkaalis ng mga magulang ni Futaba ay naiwan si Utsuro na hinalikan ng matagal nitong kinatatakaman na Byakuyo. Naipakitang galit siya kay Tenshan nang ito ang piliin ni Byakuyo. At noong sinabi ni Tenshan na pababagsakin nila ang pharma ay galit na naman si Utsuro dahil nagpapabida si Tenshan. Kaya gumawa ito ng sariling plano. Dinagdagan nito ng lason yung kemikal na inilagay nila sa ilog. At sa riot habang nakukonsensya si Tenshan dahil sa lason nilang pinalutang sa ilog, ay lumapit si Utsuro na sinabing siya ang naglagay ng lason. Kaya napapatanong si Tenshan. Ngunit bigla siyang sinaakal ng isang tauhan ni Utsuro at pinatay. Ganon din pala ang ginawa ni Utsuro sa CEO na father-in-law. Na-set up din ito ni Boy Labo para maging may pakana ng paglalason sa ilog. At pinatay din ng tao ni Utsuro ang CEO na sinakal sa leeg. Sa tabi ni Byakuyo ay sinabi ni Utsuro na binaliktad daw nito ang effect ng gamot na imbensyon ni Tenshan na makakalimutan ng taong iinom ang isang tao. Nalaman ito ni Byakuyo kaya nagpanggap siyang baliw para maprotektahan ang sarili at ang anak na Hikaru. Saka banibisita pa rin sila ni Utsuro paminsan-minsan. Nang araw na mapag-alitan si Hikaru sa school ay ayaw na sana nitong mag-aral pa. Pero sinabi ng ina na sayang naman ang talino niya. Sinabi ni Hikaru na nais niyang magpunta ng ibang lugar at magtrabaho para hindi palaging umaasa sa iba. At dahil napagtanto ng ina na malaki na ang anak ay sinabi niya ang totoo. Hindi siya baliw at sinabi na ang notebook na nakita ni Hikaru ay ang experiment ng ama. Sinabi pa ni Byakuyo na ang kalaban ay si Utsuro. Dahil nagkaroon ng issue ang poison ng pagkakalaso ng ilog, ay sinamantala ito ni Utsuro para maibenta ang tubig nito na nilagyan ng pangpalimot. Kaya siya ang naging CEO ng isang malaking kumpanya at control niya ang buong bayan. Kaya nagplano si Hikaru na umalis ng bayan na iyon. Plano niyang mauuna ang ina at si Futaba na umalis saka siya susunod. Dahil may kinausap itong reporter para magsulat ng article laban sa sekretong corruption at control ni Utsuro sa bayan. Ngunit nang kinatagpo ni Hikaru ang reporter, ay tinawag na pala nito si Utsuro at ang killer nitong tauhan. Kaya sinakal nila si Hikaru na walang laban. At nagkisay ang paa nito na parang sinakal na manok. Sa paghihintay ni Byakuyo sa kasamang aalis ay nagulat siya nang si Utsuro ang dumating. At para hindi mabisto ay pinilit pa ring magbaliw-baliwan ni Byakuyo. Pero pinipilit siyang bistuhan ni Utsuro na sinabing pinatay na niya si Hikaru. Nasaktan si Byakuyo, pero kunwari nagluto ito ng noodles na paborito ng tinatawag nitong Hikaru na si Utsuro naman para masabing baliw siya. Saka umalis na ang dalawa at hindi pinatay ang babae. Pero sinabi ni Utsuro sa kasama na hindi niya pinatay ang babae dahil mas masasaktan daw itong buhay kaysa patay sa katumawa. Samantala ay masama ang loob ng umiiyak na Byakuyo kaya kinain nito ang maruming noodles. Dahil sa narinig ay napaiyak din si Futaba na masama ang loob. Nagtaka si Byakuyo dahil sila lang ni Futaba ang nakakaalala kay Hikaru. Kaya ipinaliwanag ni Futaba ang napanaginipan nitong kalbo Hikaru. Napaparating na para hanapin sila sa katawan ni Asen. Nakita niya sina Min-chan at Prince na magkasama. Kaya agad na nilapitan ni Hikaru ang dalawang kaibigan pero nasa katawan siya ni Asen. Saka nakita ang nagde-develop na chest ni Min-chan na kanyang kinalabit-kalabit. Kaya ginamitan siya ni Min-chan ng palm punch nito na naitapon at naipit sa pader. Kalaunan ay dumating ang malungkot na Futaba na umiyak kay Min-chan. Nakita ito ni Hikaru pero naalala niya ang sinabi ng monk na pangalawang utos. Na hindi siya dapat magpakilala ng direkta sa babae. Habang nagha-heart-to-heart talk sina Min-chan at Futaba ay dumating si Boy Labo. Pero bago pa siya makalapit ay pinatigil na siya ni Futaba na ayaw kausapin.
Kaya napatanong si Prince kung anong ginawa niya. Minsan pagkatapos ng school ay may nakitang love letter si Futaba. Tinatawag siya ng isang hindi nagpakilala na lalaki. At nabahala sila ng isang lalaki ang mabilis na dumating na parang aatake. Kaya agad itong inundayan ng suntok ni Min-chan pero nakailag ang lalaki. Saka lumuhad sa harap ni Futaba na sinabing gawin siyang asawa. Ito pala si Hikaru sa katawan ni Asen. Kaya sinipa tuloy siya ni Min-chan at naitapon. Biglang nagiba daw si Asen mula nang magmula ito sa templo ng mga monk. At kinakausap yung bra niya. Nakita nilang sumusunod pa rin si Hikaru na nagtatago sa posting mas manipis sa katawan niya. Kaya naiinis si Min-chan. Biglang may puting van na dumating at lumabas ang ilang mga nangunguha ng babae at balak nilang kidnapin si Futaba. Pero lumaban ang siga na Min-chan at sinuntok ang ilang lalaki pero nasipa siya sa likod. Dumating si Hikaru na binalak magsama ng spickcloth gamit ang damit kay naghubad. Pero sinuntok lang siya sa mukha at natamba. Kaya nagtaka siya kung bakit walang nangyari. Sinubukan niyang gamitin ang secret weapon na pagtanggal sa brief. Dahil naistorbo si Min-chan ay nagawa tuloy siyang mapalo sa ulo. Isasakay na sana ang mga babae nang magpaputok ng baril ang tatay ni Futaba. Kaya nagsitakbuhan ang mga nangunguha ng tao. Narinig ni Hikaru na tatay ni Futaba ang dumating kaya tinawag niya itong father-in-law. Kaya tuloy siya gustong barilin ng pulis pero pinigilan siya ni Futaba. Saka nagalit ang pulis na sinabing sino mang balak sakta ng anak ay magsisisi. Pinuntahan ni Hanaya si Utsuro at direktang kinausap ito. Sinabi ng pulis na huwag ay dadawit ni Utsuro ang anak sa kalokohan nito dahil kung hindi ay ikakanta niya ang bulok ni Boy Labo. Kaya nagalit si Utsuro na sinabing mag-sorry ang pulis. Ngunit lumapit si Hanaya na pinatay ang sigarilyo sa mesa ni Utsuro at nagbanta na tigok ito kung may gagawin siya kay Futaba. Binuksan ni Hanaya ang pinto para aalis na sana. Ngunit naroon ang killer na tao ni Utsuro na ipinakita ang baril. Habang kumakain sina Futaba at ang ina, ay nakatanggap sila ng tawag. At biglang nanghina ang ina dahil sa narinig. Nahuli daw ang tatay ng bida dahil sa corruption at naging trending pa ito sa news. Kaya napaiyak silang dalawa. Nagbabasa ng comments ang bida patungkol sa pagkakulong ng na-set up na ama. At marami sa mga ito ang hindi nakakaalam ng totoo. Nais sanang sabihin ni Futaba ang lihim ni Utsuro. Pero naalala niya ang sinabi ng ina ni Hikaru na bulag ang mga tao na mas naniniwala sila sa paniniwala ng karamihan. Kaya umiyak na lang siya. Simula din noon ay naging malayo na ang loob niya kay Toru at hindi na ito kinakausap. Habang naglalakad minsan ay napansin ng bida na may sumusunod sa kanya na sinabihan niyang umalis. Pero lumapit ito at paglingon ng babae ay ito pala si Hikaru sa katawan ni Asen. Naging mapayat ito bigla dahil nag 10,000 push-up, 10,000 sit-up at 10,000 meter run na tulad ng training ni Saitama. Muli nitong sinabi sa babae na mahal niya ito pero tumanggi ulit ang babae. Kaya nasabi ni Hikaru na ganun ang itsura ng bida nang una silang magkita, na walang confidence sa sarili, ngunit may puso ng isang superhero. Ipinaliwanag ng babae na mag-isa lang niya at walang sumusuporta sa kanya. At yung taong mahal niya ay nawala na hindi man lang niya nasabi ang nararamdaman. Pero lumapit si Hikaru na hinawakan ang ulo niya at sinabing naroon siya para sa bida. At nagpasalamat pa ito sa pagligtas ni Futaba sa buhay niya dati. At itinuro ni Hikaru sina Min-chan na nasa malapit na mga kaibigang maasahan ni Futaba. Tinawag niya ng mga ito na nakita siya at napasabi si Min-chan na kaya pala nag-diet ang ama para ma-cheek si Futaba. Kaya pagsapit ng gabi ay naikwento ni Futaba ang mga pangyayari kina Min-chan at Prince. At sinabi naman ni Prince na kahit parang hindi totoo ay susubukan nila. Saka pa sila nagsayaw-sayaw na parang bata kay Hikaru. Nag-iisip sila ng plano nang biglang magpakita si Toru. Narinig pala nito ang kwento ni Futaba at humingi ng isa pang pagkakataon. Dahil matalino si Toru ay sinabi ni Hikaru na kailangan nila ang matabang utak nito. Nagpunta sila agad kay Byakuya na nagulat nang makita si Toru. Pero sinabi ni Boy Labo na dapat parusahan ang ama. Kaya pinapasok din sila para magplano. Ngunit nakita sila ng spy ni Utsuro na ipinaalam sa master. Dahil kasama ng mga bida ang anak ay sinabi ng matanda na maghintay lang sila ng mangyayari. Dahil may tiwala daw siya sa anak na pipiliin ang hinanda na niyang upuan nito paglaki. Sa meeting ay sinabi ni Hikaru na magpunta sila sa factory ng tatay ni Toru at lalagyan nila ang mga energy drinks ng pampaalala na imbensyon ni Tenshi. Para maalala ng mga tao ang mga nakalimutan nilang mahalagang bagay para sa kanila. Lahat sila ay payag, maliban lang kay Toru. At pag-uwi ni Toru ay hinawakan siya ng ama na sinabing alam nito na nagmeeting sila laban sa kanya. Pero mas makapangyarihang bond ang pamilya.
At ang lahat ng nasa bahay na iyon ay pag-aari din ni Toru. Kaya dapat magaling siyang pumili kung kanino aanib. Tinawag ni Toru ang ama na pumunta sa meeting ng mga bida para siya na mismo ang hihingi ng tawad. Kaya ngumiti si Uchuro na pumayag. Kinabukasan ay hinintay nila ang mga bida sa kanilang secret base. Pero walang dumating kaya inakala ni Uchuro na tumakbo na ang mga kaibigan ni Toru. Sinabi ni Toru na darating ang mga bida. Ngunit ang totoo ay nasa basement ng school ang mga bida ayon sa sinabi ni Toru sa kanila. Naroon ang old lab at ilang mga gamit panggawa ng gamot. Sinabi ni Prince na vlogger din siya at may 1 million subscribers at nag-live sa ginagawa nila. Pero bigla siyang nawala ng internet. Saka nalaman tuloy ni Uchuro ang kinaroroonan ng mga bida. Kaya sinabi sa tao na patayin ang mga ito. Saka nagtanong kay Toru kung bakit ito nagsinungaling. Sa basement ay nakita ni Min-chan ang killer na tao ni Uchuro. Alam ni Min-chan na delikado ito kaya inutusan ng iba na umalis. Sa kanilabanan ang malaking tao gamit ang kung fu at nasaktan naman ang malaking kalaban na hindi makapuntos. Nahuli si Min-chan at sasaktan sana nang biglang madaganan ng drawer ang kalaban. Pero mas marami pang dumating na hinabol sila hanggang rooftop. Kaya napilitan si Min-chan na lumaban at nabugbog ang mga bumagsak na kalaban. Pero dumating ang malaking tao na hinamon ang mas bata at babae. Nang umatake si Min-chan ay umilag ang malaking kalaban, at nang makatiming ay hinuli ang karate chop ni Min-chan, saka binali ang kamay. Kaya nasaktan ang babaeng napasigaw. Tutulong sana si Prince. Pero niyakap siya ni Min-chan at ang babae ang nasuntok sa likod, at bagsak silang dalawa. Dumating si Uchuro dala ang anak na walang magawa. Sinabi nitong maglaban ulit ang malaking tao at si Min-chan para sa second round. At pinagtawanan din si Byakuya na artista daw sa pagiging baliw. Nang makita ni Toru ang nabali na kamay ni Min-chan ay agad itong humingi ng patawad na lumapit. Ngunit sinabi ni Uchuro na tumayo ang anak at huwag makihalubilo sa mga mahihina. Naalala tuloy ni Toru noong bata pa siya na walang paki ang tatay sa kanya. Na iniwan siyang luhaan, kailangan ng kalinga at pagmamahal. Kaya tumayo si Toru at humarap sa ama. Saka sinabing ayaw niyang maging katulad ng ama na malamig, walang kaluluwa at walang kasarap-sarap na ama. At sinabing nais protektahan ang mga kaibigan dahil mahal niya ang mga ito. Natawa pa si Uchuro na sinabing bata pa kasi ang anak at nais maging feeling hero. Ngunit tumayo din si Futaba na hinawakan ng kamay ni Toru at sinabing hindi nila gustong maging hero, kundi pinaglalaban ang tama. Sinabi ng bida na natatakot siya, pero hindi dahil sa banta ni Uchuro. Kundi ay natatakot siya na maging pabigat sa iba. Dahil sa narinig na speech ng babae ay mas na-in-love si Hikaru na nagliwanag ang dibdib nito. Ngunit nag-utos na ang boss kalaban na burahin na ang memorya ng mga bida. Kaya sinuntok ng killer si Toru na nawalan ng malay. Saka hinawakan si Futaba na papainumin ng tubig na nakakapanglimot. Mas lalong nag-ilaw ang dibdib ni Hikaru na bumilis ang tibok. At sa mundo ng monk ay bigla itong nasisira dahil may koneksyon sa puso ni Futaba. Nagmamakaawa naman si Byakuya na huwag saktan ng mga bata at siya na lang ang parusahan. Hindi pumayag si Futaba na malimutan si Hikaru na tinawag ang pangalan. Kaya biglang lumabas ang ilaw kay Asan na tinabig ang kamay ng mga kalaban na natamba. Nakabalik na si Hikaru sa katawan nitong teenager at tumayo sa harap ni Futaba. Nakabalik din sa dating sarili si Asen. Na biglang nagalit nang makitang yakap ni Prince ang anak na Min-chan. Nagtataka ang lahat nang biglang sinuntok ni Hikaru ang malaking kalaban. Pinagbubugbog niya ito ng suntok sa mukha at katawan. Kaya nasasaktan ang kalaban na nagtataka kung sino ang bumubugbog sa kanya. Inakala ng malaking tao na gumamit ng magic si Futaba, kaya pagbagsak niya ay naglabas ng baril at binaril ang babae. Ngunit biglang nahati ang bala sa harap ng babae na kinagulat nila. Naroon din pala si Fubuki na binabantayan ng master at na-late lang ito ng kaunti. Bumaril pa ang kalaban na agad sinuntok ni Hikaru at inispada naman ni Fubuki ang mga bala. May isang balang nakatagos pero hinati naman ito ni Hanzo na dumating din. Galit na nag-utos si Uchuro na patayin ang mga bida. Kaya umatake ang mga ito. Ngunit sinabi ni Hikaru na hindi siya papayag at nagliwanag ang katawan. Sabay labas ng maraming speakcloth habang iniespada ni na Fubuki at Hanzo ang mga goons. Naroon ang kambal na puday, at naroon din si Battle at ang pulis na walang baril at lahat ng speakcloth ay kinawawa ang mga goons. Mayroon pang fairy at yung electric cat. Bumaril pa ang mga goons, pero pinaghahati ng ninja ang mga bala gamit ang shuriken at sword. Saka nagpalabas ng apoy si Fubuki kaya nasunog ang mga kalabang bagsak. Naitapon ng isang lalaki kay Uchuro na nag-isip ng multo sa katumakbo.
Pero nahuli siya at pinakain sa isang monster spiklot sa kamuling dinora na kinuryente ng pusa at naitapon. Saka binugbog pa ng 2 puday sa itaas at ibaba at ng pulis at ni wrestling ni Battle. Walang tigil lang siyang pinaglaruan ng mga spiklot. At sa panghuli ay sinaksak siya sa dibdib ni Fubuki at ni Hikaru. Nilapitan ni Toru ang ama pero sinabi ni Hikaru na buhay pa ito. Sinubukang hawakan ni Toru ang kaibigan pero multo na ito na sinabing patay na siya sa mundong iyon pero mahal siya ng Diyos kaya naroon. Nalungkot si Toru, ngunit sinabi ni Hikaru na masaya pa rin siyang makakapagpaalam bago umalis. Nilapitan ng ina ang anak at nagpasensya ito. Ngunit niyakap siya ng multo at sinabing mahal niya ang ina na ginawa naman ang lahat ng makakaya para sa anak. Kaya malungkot na umiyak si Byakuya. Nag-utos si Hikaru na protektahan ni Toru ang mga kaibigan para sa kanya. Sinabi naman niya sa ina na mabuhay ito at maging malusog. Kay Prince na gawing masaya si Minchan. At sinabi kay Futaba na maging malakas siya at huwag nang alalahanin pa si Hikaru, sabay lakad paalis. Ngunit tinawag siya ng babae. At sinabing noong nasa estado siyang malungkot na malungkot dahil sa pagkamatay ni Hikaru, ay inaalala niya itong palagi. At nang humingi siya ng tulong na nais mapunta sa ibang mundo, ay nakita agad si Hikaru na kalbo. Dahil si Hikaru ang nakahanap sa kanya doon. At ang tunay na bida ay hindi si Futaba, kundi ay si Hikaru na nagbibigay liwanag sa kanya sa ibang mundo at kahit pa noong bata sila. Kaya naiiyak si Hikaru na inaalala ang kanilang mga nakaraan. Saka agad na hinalikan ng multo ang ating bida sa labi. At nag-lips to lips sila hanggang mawala na si Hikaru. At bawat isa ay isinigaw na gagawin nila ang utos ni Hikaru sa kanila. Nahuli ang mga siga kasama si Utsuro at nakulong dahil sa live streaming na vlog ni Prince bilang ebidensya. Paglipas pa ng panahon ay napasara din ang corrupt na korpo ni Utsuro. Nakalaya ang tatay ni Futaba dahil kumanta. At nagpunta ng parehong college school sina Minchan at Prince. Nag-abroad naman si Toru para doon mag-aral. Samantalang pumasok sa regular college school ang bida. At naging writer siya ng mga libro. Sa pagpunta niya sa Mountain Temple ay nakausap niya ang isang monk kalbo panandalian. At sa kanyang pag-alis ay sinabi ng kalbo na huwag siyang mag-cellphone sa daan para makita yung makakasalubong. Dahil baka siya na ang the one. At sa pagbaba nga niya ng hagdan kung saan natapilok ang kanyang paa, ay sinalo siya ng isang lalaki na sinabing isa daw siyang superhero. At natapos ang series.